Okay, I think this is live. So today, I will be teaching you kung paano gamitin ang Blue Letter Bible sa inyong mga phone so that it would help you sa inyong pag-aaral ng Bible and sa paggawa nyo ng assignments. So here, I have my tablet. So first, you need to download the app. So go to your App Store or Google Play Store para sa mga may Google Play Store. And then you search Blue Letter Bible. And then you will see this app, Blue Letter Bible. So as you can see, mine needed an update. So I will just click on it or para sa inyo, click install or press install on your device. So I have pressed it. Then wait for it to be downloaded and then now you can open it. Then ito yung makikita nyo. Okay. For one, una, makikita nyo na ang default na Bible translation ko is NASB 95. So, literal translation. If some of you wants to use ESV or KJV, you can actually go here dito sa parang multiple Bible icon. You press that. And then, pwede kang mamili ng mga translation dito sa version selector. So, halimbawa, I want ESV. So, I will press go. So, now, ang aking Bible app was changed into ESV. So, if again, gusto kong i-change yung version, click ko ulit to. And then, I will choose halimbawa NKJV. Tapos, this very useful, halimbawa, gusto nyo ng parallel reading, pwede nyo i-scroll itong right part na to and then choose a version that you want. And after you press go, it will give you a parallel reading. So, pwede kayo magbasa ng multiple translations at the same time. So, disadvantage lang ay walang Tagalog. So, you can use yung version for that. So, halimbawa, in this verse or chapter, nakita natin that we are seeing Romans 12. Punta tayo sa verse 1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. Halimbawa, gusto mong malaman ang ibig sabihin ng word na mercies. You press or you click on the verse itself, kahit saan yan. So, pwedeng sa gitna, I press it. Then, lalabas itong highlights. And then, you choose, kung gusto nyo makita yung dictionary, eto po yan, interlinear or concordance. So, you press it. Then, lalabas yung interlinear. And then, hanapin nyo po yung word na mercies. After nyo mahanap yung word na mercies, you press it. And then, ilalabas niya yung ibig sabihin or yung cross-references kung saan ginamit yung word na mercies. So, makikita nyo kung paano yung ginagamit sa iba't ibang part ng Bible. Pero, if you want to have a more dictionary definition, balik kayo dun sa concordance, what you do is you press yung strong equivalent niya na number. So, mercies, ito yung strong equivalent niya na number. You press it, and lalabas po ito. Dito mo makikita yung transliteration, paano siya binabasa. Kunyari ito, oiktermos, it's a part of speech na masculine noun. So, ibig sabihin, gender niya is masculine and ang part of speech niya is a noun.
Andito po yung outline of biblical usage. Sinasabi po niyan paano ginagamit ito sa mga verse sa Bible. So, yung palang termo sa ginagamit para sa word na compassion, awa, pity, mercy. Tapos ito, literal na ito po yung ibig sabihin niya. Vowels in which compassion resides. So, di ba, halimbawa, naawa kayo or kinakabahan, nararamdaman nyo parang merong hindi may paliwanag na damdamin sa tiyan nyo o kaya sa puso nyo. Kaya yun yung nakalagay dito, art of compassion. O kaya emotions, longing, manifestations of pity. Tapos dito po pinapakita ilang beses siyang ginamit sa New Testament. So sabi po dito, 5 beses siyang ginamit sa New Testament. Tapos itong mga nasa baba, very technical na. So maybe uh, hindi po muna natin gagalawin yan. Pero in terms ng cross-reference or concordance, pwede nyo pong tingnan yung 5 verse sa Bible na ginamitan ng mercy. Ito, Romans 12:1, 2 Corinthians 1 verse 3, and so on. Para po magka-idea kayo paano siya ginagamit sa ibang verse. Kung gusto nyo bumalik doon sa inyong binabasang chapter, pindutin nyo lang po itong nasa upper left part ng inyong phone and ibabalik niya po kayo to. So, ganyan po gamitin yung ating Blue Letter Bible for dictionary or interlinear para sa inyong mga assignment. If gusto niyo naman na magbasa ng mga cross-reference, o kaya parang interpret the Bible with the Bible, scriptura, analohiya, so ang pwede niyo pong gawin, ganun po ulit, you click on the verse, tapos po makikita niyo po dito, cross-reference. So, press natin yung cross-reference, makikita niyo po lahat ng related na cross-reference dun sa verse na binabasa nyo. So, halimbawa, yung sinabi niyang by the mercies of God, so ano ba yung idea yan? Saan ba natin makikita sa Bible yung mga idea na yan? Pwede nating tingnan dito sa cross-reference. By the mercies of God, sabi niya, meron din daw sa Romans 2 verse 4, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance? Dahil parehas po ang mercy at kindness in some sense. Dahil nagpapakita si God ng mercy gamit ang kanyang kabaitan. So, ganun po natin ginagamit ang cross-references para mas magkaliwanag sa inyo kung ano yung gamit ng word na yon o paano siya ginamit sa ibang chapter or verse ng Bible. So, yun po ang tinatawag nating cross-reference. So, kung gusto nyo bumalik, balik tayo ulit dito. Ayan. And then, very useful kung gusto nyo po na malaman kung paano po in-interpret ito ng older theologian na di hamak mas equipped kaysa sa atin para malaman natin yung insights nila, you press again yung verse, go to text commentary, ayan, tapos po ang recommended po natin dyan ay halimbawa si David Gusick, very good commentator. Si Matthew Henry, very good Puritan commentator. Makakita rin po kayo dito, halimbawa, kay Charles Spurgeon, si Martin Luther, meron siyang related na sermon for this, or Dr. J. Vernon McGee. And also, pwede nyo pong tingnan yung Bible introduction. Halimbawa, gusto nyo malaman kung ano yung background ng Romans. Pwede nyo pong hanapin yung pangalan ni John MacArthur, tapos po pindutin nyo po yung Bible introductions para malaman nyo po yung background ng inyong binabasang book. So marami pa po. If you want to explore, of course, pwede nyo pagtuunan ng much attention itong app para po madali nyo magamit. And also, halimbawa dito ay David Gusick, tingnan natin yung sinabi niya sa Romans 12 verse 1. Pindutin natin yung study guide for Romans. And then, magbibigay siya sa inyo ng insights niya na interpretation nila regarding
Romans 12 verse 1. So maganda po na gumagamit tayo ng references para hindi po tayo maging prone sa error. Of course, hindi sila perfect, so you still need to really study and research well for this one. So that's it. I think that's how you use Blue Letter Bible. For any questions, pwede nyo na pong i-message directly or kaya pag nakita tayo, I can teach you on this more. Thank you.